Tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time ngayong gabi. At ngayon nga, ang pinag-uusapan natin ay ang mga taong toxic sa buhay mo. Ay, sino kaya ang mga taong ito? Sino ang mga unang taong pumapasok sa isipan mo? Kung sino man sila, tama yan. Sila ang toxic sa buhay mo. Grabe naman. Hindi man lang pinag-isipan talagang kung sino yung top of mind siya na agad. Alam nyo mga yes friend, hindi rin naman talaga din natin maikakaila na karamihan sa atin ay napapaligiran ng mga taong walang magandang dulot sa ating buhay. Oo, pero for some reasons, hindi natin alam kung bakit nananatili pa rin silang nakadikit sa atin or associated sa atin, no? Yung kahit hanggat maaari ayaw mo na sana siyang makita or makasama, parang wala kang choice kundi pakisamahan pa rin yung taong yun. Yung parang tadhana talaga yung nagdidikit sa inyo. Halimbawa, di ba, maaaring kaibigan mo, kamag-anak mo, katrabaho, parang nakatali ka sa sitwasyon na kapag kinat off mo yung taong yan, ang feeling mo magiging tingin ng ibang tao sa'yo is ikaw yung masama, ikaw yung problema, ikaw yung may issue sa kanya, ganyan, without them knowing na gusto mo siyang alisin sa mga taong malalapit sa'yo kasi nga toxic siya. Toxic in a way na ang pangit ng ugali, basura yung pagtrato sa'yo, bad influence, may bisyo, hinihila ka pababa, diba? Which is okay lang naman kung iisipin. So para sa akin, bakit mo pa iisipin yung sasabihin ng ibang tao sa paligid mo kung ang nakasalalay na dito ay yung mental health mo, yung well-being mo? Diba? Kaya alam mo yes friend, ikaw kung meron kang toxic na tao sa buhay mo at pakiramdam mo hindi na talaga maganda yung dulot niya sa'yo, especially dyan sa well-being mo, no? Sa mental health mo, sa lahat-lahat ng pagkatao mo, huwag kang matakot na i-cut off sila or dumistansya sa kanila kung yun yung best way para mas maging payapa yung buhay mo. Kiber na sa sasabihin ng iba, yung well-being mo pa rin yung higit na mahalaga. Ang hirap makisama sa isang taong pinaplastic mo na lang kahit na alam mong ang pangit-pangit ng ugali niya. Oy, di ka sure mamaya ikaw pala yung toxic. Ikaw na lang pala yung pinapakisamahan ng iba. Diba? Kung iisipin mo, walang masama kung sasalain mo yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Walang problema doon. Normal yon. Okay lang yon. Quality over quantity. Lalo na kung gusto mong mamuhay ng maayos, ng harmonious. Okay lang yun. Kasi yung iba sinasabi, natatakot ako baka pag pinili ko yung mga kaibiganin ko sabihin choosy ako. Yan tayo hindi ka choosy kaya yung mga jowa mo kung sino-sino lang din Charot. Diba? Kasi sa totoo lang naman, ang hirap-hirap pong pakisamahan talaga ng mga taong may ibang klaseng ugali. Aminin ninyo. Diba? Diyan sa trabaho mo, may mga katrabaho ka or kaopisina ka na talaga namang, kung pwede lang manakit ng kapwa. Kung pwede lang magdesisyon para sa kumpanya na tatanggalin na siya, ginawa mo na. Diba? O kaya naman sa bahay nyo, meron kang kasama sa bahay na parang, ano ba to? Ang purpose mo lang ba pag bagyo, ikaw yung pabigat sa bubong natin para hindi lipar? Diba? Yung mga ganong tipo ng tao, yung talagang wala ka nang magagawa kasi andyan na yan Andyan na sa buhay mo, ang pwede mo na lang gawin ay dumistansya sa kanya kahit papaano or maging less associated sa kanya. Kasi kung hindi mo gagawin yun, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maaaring sumabog ka, patulan mo siya, magpang-abot kayo, or worst, maging kagaya ka na rin niya. Ma-adapt mo yung mga ugali niya na minsan mong hindi ginusto at ngayon ginagawa mo na rin sa iba. Kaya kung gusto mo ng maayos na pamumuhay, matuto kang mag-set ng limits sa kung sino lang yung sa tingin mo ay karapat-dapat manatili sa buhay mo.
And that's okay. Alam ko na kahit papaano, syempre may takot ka na magpakawala, 'di ba? Mag-let go ng mga tao sa buhay mo, takot kang mahiwalay sa mga nakasanayan mo na. Pero isipin mo rin yung magiging long-term effect niyan sa'yo. Kasi at the end, hindi mo na siya mababago. Ganyan na yung taong yan, established na yung mindset na meron siya. Pero ikaw na may choice. Ikaw na nakakasense at nakakakita ng mga pag-uugali niya na hindi ka nagagandahan at hindi mo nagugustuhan, may choice ka, pwede pa, makakalayo ka pa. Kaya hindi ko maintindihan yung mga taong panay ang rant sa mga tao sa paligid nila na ang toxic na, pero wala naman silang ginagawang aksyon para malimit yung interaction nila. Sinasabi na, ay alam mo ba si ganito ganyan ang sama na ugali, ay alam mo ba ganito si ganyan magnanakaw, ay alam mo ba si ganito ganyan sinungaling, pero makikita mo nagbabanding pa rin sila. Ano yan be? Anong laro yan be? Plastik-plastikan? Unang matunaw talo, gano'n? Diba? Kaya ikaw may choice ki. Ikaw ang nakakasense, ikaw ang nakakaramdam na hindi ka komportable, na hindi ka okay sa feeling niya, so ikaw ang mag-adjust. Kasi yung taong yan, walang pakialam yan sa nararamdaman mo kasi nga toxic siya. Bahala ka sa buhay mo, i-manage mo kung paano mo siya pakikisamahan, basta siya gagawin niya lang yung gusto niya. Kaya ikaw na may pagkakataon na makalayo pa, gawin mo na. Huwag mong panghinayangan yan. Lalo na kung alam mong may pag-asa ka pang putulin yung koneksyon na meron ka sa kanya. So again, ang bottom line lang naman ito is piliin mo yung mga taong gusto mong manatili sa buhay mo. At number 1 dyan dapat si B-Boy Bibo. Naisingit ang name, parang tumatakbong politiko na. O bakit? Sino ba nagsabi sa yung bad influence ako? Good influence ako, no? Lagi kitang yayayain magsimba tapos chismisan tayo habang nagmimisa. Good influence nga, ang galing. Wala na mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.